Paano na nga ba kung mawala ang isang ilaw ng tahanan? Sa bulubunduking lugar ng Barangay Butason, Bayan ng Tabango, Probinsya ng Leyte, habang binabagtas namin ang maliit na kalsada, nakasalubong namin ang magkakapatid na Jonalyn, Manilyn at ang kanilang bunsong kapatid. Buhat-buhat ni Jonalyn ang kanyang bunsong kapatid galing sa paaralan at pauwi na daw sila sa kanilang tahanan. Day! Asa mo? Ako na muli Asa ka galing? sa eskwelahan. Galing ka eskwelahan? Daplin lang. Daplin lang ha. Atras ko lang ito ha. May kurbada kasi dito. Kaya mo daw lab kung ano. Kaya mahulog. Sabay, sabay. Atras. Lab, patayin mo, Lab. Galing kayong school? Ikan kayong school? Sa imong pangan? Jonalyn. Jonalyn? Ito? Manilyn. Manilyn? Anong grade mo na? 6. Ito si Manilyn. Grade 1. Grade 1. Ito kapatid mo. Bakit? Dala-dala mo. Ganong dadadam na ni mo, Day? Mga kabantay. Bakit? Asan ang imong mama? Ito naman. Patay na. Papa, asan? Balay. Sa bahay. Patay na imong mama. Oh. Mga kaibigan, Cute-cute pati nito, Ubani ako sa inyong balay. Sige, tara. Nalaman namin na araw-araw palang dinadala ni Jonalyn ang kanyang bunsong kapatid sa kanilang eskwelahan dahil wala na daw mag-aalaga nito sa kanilang tahanan. Patay na daw ang kanilang ina, kaya araw-araw sakripisyo niyang binubuhat ang kanyang bunsong kapatid papunta sa eskwelahan.
Sabi nila ano lang daw, malapit lang. Malapit na sa kabilang kwarto. Na may silingan. Ah? Parang may ubo ang imo igsuon na. Matapos ang mahaba-habang lakaran ay narating din namin ang kanilang tahanan. Ito yung balay? Ito yung balay. Dito si Papa? Dito? Yung balay nila mga kaibigan. Inabutan namin ang kanilang ama at isang kapatid na lalaki na kumakain ng tanghalian. Kahit na mag-aalas 4 na yun ng hapon. Ang kwento ni tatay, galing pa daw siya sa bayan at nagpagiling ng mais. Napakaraming nimbak na mais ng tatay na Jonalyn. Ito kasi ang pangunahing pagkain dito sa Leyte. Ano na si Kuya magkain, mga kaibigan? Pila ng tuig na wala mama nito mga to? Buwan pa pagpakabuwan ako mo to. Ano June pa lang. yun? 30. Oo. Ano ang pinamatay niya? Nagkuhan to siya nang nag-bleeding bag, dinuguan. Nakunan? Hindi naman. Wapo na kuha ni sa katong yung ibuntis ba niya. Hindi operahan man gusto nga sa Tacloban. Nada pa man to namo nga to. Nga na lang siya ka-survive sa pag-opera, humay opera. Ay yang kuhan kanang mga dugong nga abono ba di naman makadawat sa iyang lawas. Hindi na pumapasok. May yang alam. Mahirap para kay Tatay Fernando na mawala ang kanilang ilaw ng tahanan. Siya na ngayon ang tumatayong ama at ina ng kaniyang mga anak. Abuti na lamang at nandyan ang kanyang anak na si Jonalyn na siyang tumatayong ina sa kaniyang mga kapatid. Siya ang nag-aalaga, naglalaba at nagpapaligo. Siya na rin ang nagluluto ng kanilang makakain. Sa murang edad, si Jonalyn na ngayon ang bumabalikat ng gawain ng kanilang ina. Mga kaibigan, abangan niyo po ang susunod na kabanata ng buhay ni Jonalyn at ng kanyang pamilya.